Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Before I start on, so let me pray first. Hallelujah. Woo. Thank you, Jesus. Father God, we just want to thank you, oh God, for your presence tonight, oh God, Lord. Thank you for your love. Thank you for your presence, oh God, Lord. That it's like a sweet aroma, oh God, Lord. Like, Lord, this afternoon, oh God, that I prayed, oh God, I talk to you, oh God, Lord, that my prayer is that you will pour out your love, oh God. But tonight, oh God, you answered my prayer, Lord. I thank you for that healing rain, oh God, that open heaven of your love, oh God, pouring out your love towards us tonight, oh God, Lord. It's a great joy, oh God. It's a great honor. It's a great privilege, oh God, that you lavish us, oh God, Lord, with your love, oh God, Lord. We thank you, oh Abba Father, oh God, Lord. And I pray, oh God, Lord, that tonight, oh God, Lord, we will receive, oh God, revelation, oh God, Lord. Kung kinsa ka, ngari ka na mo for who you are, oh God, Lord. That you have put us together, oh God, Lord, in this one family, oh God, Lord. You have put us together, oh God, in this one hand, oh God, Lord. And thank you, Abba Father, oh God, Lord. That it's easy for us, oh God, Lord, not to be transformed, oh God, because of your love, oh God, Lord. It's not by our works, but it's you, oh God, Lord. We could walk, oh God, Lord, into the fullness of Christ, oh God, Lord. From strength, oh God, Lord, from strength to strength, from glory to glory, oh Abba Father, oh God. We thank you, Jesus, oh God, Lord. And I know there's more, Lord, there's more. You are not done yet, oh God, Lord, working on us, but there's more, oh God. There's more, oh God, Lord, because your love, Lord, your love is an unconditional love, oh God. Your love is unfailing love, Lord. Walay pagkapakyas ang imong gugma, Ginoo. Like Dad said, oh God, we could not stop, oh God, Lord. You loving us, oh God, Lord. Dili na mo ka mapugngan, Ginoo, nga higugmaon minimo, Father God, Lord. Because you are love, oh God. You are love, Lord. We thank you, Jesus, oh God, Lord. And I pray that tonight, oh God, Lord, it's one of us, oh God, will receive, oh God, a Father's love. Gikan nga na kanimo, Ginoo, no one else, oh God, but only your love, that pure love, oh God, that pure love, oh God, Lord. Cast out all fear, oh God, Lord. All anxieties, oh God, Lord. But your pure love, Lord, will make us perfect, oh God, Lord, before you, oh God, Lord. So we just want to thank you, oh God, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Napuno na ba ta sa gugma sa Ginoo igsoon? Hallelujah. So it's so amazing ba kay while I'm spending time with the Lord this afternoon, I could not stop myself crying ba. Kanang naang I know nga ang pagpadayag bitaw sa gugma sa Ginoo wala pa nahuman. No, the Lord kanang He's not done yet revealing His love, pouring out His love towards us, igsoon, because the purpose of the Lord, He wants us to carry His love. No, ang pinakatumong gyud sa Ginoo, bito na to nang agugma ba, and kanang naang how could we carry His love if we don't have that kind of love, igsoon, di ba? Dili nato magbitbit ang gugma sa Ginoo. First of all, sa atong kaugalingon, wala nato na nadawat. Hallelujah. But tonight, I just want to share my heart diha ninyo mga igsoon about my understanding, no, about this ministry as an apostolic ministry. No, as an apostolic church, as an apostolic people. So, sa matag usa ka nato igsoon, sa matag usa ka ninyo, do we realize or do we
understand by heart ba sa kinasing-kasing na Diyon. Know that we are apostolic church, that we are apostolic people, because most of the people nga kanabitaw makadungog sa ato they thought that apostolic church is a name of a group ba, ngalan lang sa grupo. No? And I know that we have, siguro doon na natay igo nga pagpanabot, we have enough understanding now that we are the church. It's not the building. We are the church, the ecclesia igsoon, the called out one. No, nga dunay mga tinawag sa Ginoo kita. That's why we are the apostolic people. We are the apostolic church igsoon. Dili ang building. But ikaw, kita ang apostoliko nga mga katawhan sa Ginoo. Kita ang apostoliko nga iglesia sa Dios. Amen. Hallelujah. And apostolic church, apostolic people igsoon, we are the government of God. Kita ang panggoberno sa Ginoo. Amen? Nasabtan ba nato nga kita, but pasabot, kita ang mubitbit sa panggoberno sa Ginoo. That's why we are apostolic people. We are the apostolic church. We have the assignment. Dilibot pasabot nga, kanang naang ana, aday ko ani nga buluhaton. But we are the ministry. Kita ang buluhaton. Kita ang mubuhat sa buluhaton sa Ginoo. That's why we are the apostolic church and we are the apostolic people. Now, I remember ganina mga igsoon ba, kay nagpray ko sa Ginoo. I have, nanay mga gibot-gibotang sa Ginoo kung kasing-kasing. But Lord, kanang naang, I don't know how to put this together yet ba. But while naglingkod ko, kanimo ay ginabutang sa Ginoo kung kasing-kasing. And I remember, 6 years ago, nga pipila lang kami so on the first team murag 7. Dad asked Jerome, Jennifer, Ray, and some of the other nga to share ba about what is our understanding, what kanabitaw unsa ang apostoliko nga simbahan ug unsa ang apostoliko nga mga katawhan. Gi-remind ko sa Ginoo ba, gidala ko niya pagbalik dito and dili pa man ko diha kalalom ako ang pagpanabot igsoon about 5-fold. But I could share kanang naang my heart kung unsa akong pagpanabot karon ani mga igsoon. Kung unsa bitaw ang gusto sa Ginoo nga kana bitaw buhaton sa matag usa kanato. Hallelujah. So kay kita man ang paggoberno igsoon, kabalo ko nga kani nga mga verses nga i-share nako karon nga gabi ginabalik-balik kani. I know most of us kay nakabasa naman atong apostolic fivefold manual, even the book of John. No, we have now understanding. But the Lord wants us to go deeper ba? What is apostolic church? What is apostolic people? No, the Lord kanang naang wants us to bring into that kanang deep understanding, step by step igsuon. No, and hallelujah, we are so blessed that the Lord put us together. Gibutang bitaw ta ani nga buluhaton igsuon nga masabta nato nga usa dayta ka mga apostoliko nga makatawhan ug simbahan diha sa Ginoo. And that's the heart of the Father bitaw nga gusto sa Ginoo dalon pagbalik ang iyang panggoberno. No, kay kung atong lantawon, when we see the reality of the body of Christ ba sa kinatibukan, not just here but all over the world. No, kung kanabitaw kung lantawon nato nga isa lang kapilo ang nagdumala igsuon, kulang jud kayo, di ba? I know nga matagusan nato na anay kanang naang panabot ti ana. No? Kulang jud, dugay ang pagtubo sa lawas ni Kristo tungod kay kulang. No, wala na pahaluna pagbalik sa lawas ni Kristo ang panggoberno sa Ginoo. No, it's the same thing, no? Kung dunay panggoberno ang Ginoo, kung dunay panggoberno nga sa kalibutan nga panggoberno, di ba? Dunay gyud tay presidente going down sa kapitan, konsihales, di ba? No, and the same thing. Sa kingdom sa Ginoo, doon na po'y panggoberno ang Ginoo, wala lang na-recognize sa lawas ni Kristo. No? Hallelujah. And gihatag sa Ginoo ang 5 kapilo ay no nga pipila nato. Nakasabot na Ephesians 4:5. Ang 5 kapilo gihatag sa Ginoo. And then ang hanay sa panggoberno sa Ginoo, 1 Corinthians 12:28. Ang hanay igsuon. Hanay sa otoridad nga gibutang sa Ginoo sa lawas ni Kristo.
Hallelujah. No, ang dili lang diha taman. Romans 12, sa lain-lain nga gasa, nga gibutang sa Ginoo, manang wala gyoy mabiyaan. No one will be left behind. Sa buhaton sa Ginoo kung kani bitaw nga ma-establisar no sa lawas ni Kristo, even one local church, that the full government of God will be established igsoon. No, the growing of the body of Christ, paspas ba ang pagtubo sa lawas ni Kristo igsoon. No, kay ngano mag-function man ang matag usa according to your giftings and callings sa gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing. No? Nasabtan na ba niyo mga igsoon, no? From sa matag usa nato, we are from different churches. Do we still kanabang kiwahan or hinahinay na nato nasabtan kay di ba sa atong gikanan nga lahi-lahi nga kasimbahanan, we have the same format ba? Naaman tay pareha nga programa, di ba? No, and in this, I'm not saying we are bitter, but we are trying to obey kung sa gingon sa pulong sa Ginoo, kay tanan nga atong gibuhat na gyud sa pulong sa Ginoo. No, kung lantaw na to ang hanay no sa pagpanagtigom naa sa 1 Corinthians igsoon. No? Ang hanay sa panagtigom naa sa 1 Corinthians. So now, kato mga verses akong gihatag ilang sa nato to. Kuan kay I know you are familiar of that verses igsoon. So apostolic people, apostolic church built up with apostles and prophets. We cannot say that we are apostolic church or we are we are apostolic people kung wala tay gipailuluman og apostolic igsoon. Do you hear that? No, makaingon batas tong kaugalingon nga, oh, I'm apostolic church, I'm apostolic people, but wala nagpailalom sa pundasyon nga gihatag sa Ginoo. No? It should be kanabitang built up with apostles and prophets. Hallelujah. And the chief cornerstone, which is Jesus Christ, Ephesians 2:20, so on. Nasabtan? Hallelujah. Nang gusto ta sa Ginoo balik-balik, bahalag balik-balik, hantod masabtan nato nga lalom. Kay matago sa bitaw nga mag-share sa pulong sa Ginoo, bisan parihara na, pero pinasahi ang pagpadayag sa Ginoo. Pinasahi ang pagpanabot bang ihatag sa Ginoo, magkalalom igsuon. It will come deeper and deeper nato nga pagpanabot. Ay gusto sa Ginoo ba nga masabtan gyud nato ang iyahang panggobyerno. Gusto sa Ginoo nga masabtan nato ang iyang plano, will be put in place. Mabalik ba pagbutang ang iyang panggobyerno sa lawas ni Kristo. Amen? Hallelujah. Apostolic church o apostolic people, muna ang gusto sa Ginoo will operate the power of the Holy Ghost and represent the love of the Father. The reason why nga nung gusto sa Ginoo nga buhungon ta siyang gugma. Kay gusto niya nga mo representa ta siyang gugma igsoon. That's the kingdom of God. Representing the love of Abba Father. That the people igsoon we meet, they will have that kuan kanang naang love encounter with the Father igsoon through us. Pinaagi nato igsoon. May gusto sa Ginoo nga buhungon ta siyang gugma nga we cannot contain ba di na nato mapugngan nga ato abitong ihuwad ng gugma. That's the love of the Father igsoon. Kay dili man limitado ang gugma sa Ginoo, but gugma nato limitado gyud. But the love of the Father is unlimited igsoon. Na gusto sa Ginoo nga buhungon ta siyang gugma. Hallelujah. Apostolic church or apostolic people igsoon, we need to understand by revelation, by heart, our purpose. Nasabtan ba ninyo mga igsoon nganong naata diri? Do we understand why we are here in this ministry igsoon? Nasabtan ba nato or hunahuna lang nato apil bang ko nga buluhaton so apostoliko nako. But diri lang. But we need to have that understanding ba? Pangayo na to na sa balang espiritu, by heart ba? Hinahinay na to masabtan. Kaysa dihang masabtan na to na igsuon, nga naay purpose si Lord, masabtan po nato ang gasa o wiring sa uban. No? We can understand also the gifting and callings sa matag usa. No? When we have that understanding by revelation, by heart, no, our identity, our authority, and even the gifting and wirings of others igsoon.
Sayo na to pagsabot. When we have that revelation, igsoon, hallelujah. Whew. Representing the love of the Father, igsoon, is according to our giftings. The reason why nga one person cannot carry that holistic love of God, because there is giftings and callings, and when we represent the love of God, no, according to our giftings and callings, gyud igsoon. Magdepende na siya unsay tawag nimo. No, magdepende siya sa unsay gasa nimo. How you represent the love of God sa mga katawhan igsoon. That's my understanding. And I want to share that to you, igsoon. Hallelujah. And we need to understand, igsoon, apostolic church or apostolic people, there is kanabang always a challenge. Kanunay nga dunay paghagit. Ngano? A challenge to change. Not to remain baby bas pagpangalagad sa Ginoo. Kanunay batang gina-challenge igsoon? Are we always challenged by our walk with the Lord? If the Holy Spirit is exposing something in our heart, kanunay ba siya nag-expose? That we thought that I'm okay in this area, Lord. But here again. Next na, nikwa na po, ni tumaw. There is always a challenge to change, igsoon. A challenge to our responsibility, a challenge of our accountability. Because we are apostolic. No? We are apostolic people. But pasabot that the Lord is not kanang calling us just to sit. But we have the responsibility and accountability nga gihatag sa Ginoo. So dito sa Ephesians 4:1-3, this is the word of God igsoon for us tonight. Why there is kaning niang responsibility and accountability. Ephesians 4:1-3. Busa ako nga binilanggo tungod kay nagalagad sa Ginoo, nagahwag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayud. Ingon nga mga tinawag sa Dios. Verse 2, pag mapaobsanon kamo, pag maaghop o pag mapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinagi sa pagtinabangay. Amen. Sa 3. Verse 3, paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga pagbugkos kaninyo. Amen. Hallelujah. So sa kaning amplified igsoon, ganahan ko sa version. So therefore the prisoner of the Lord appeal to and beg you to walk, lead a life worthy of the divine calling to which you have been called, with behavior that is credit to the summons to God's service. Verse 2, living as becomes, asan to? Wala. Becomes you with complete lowliness of mind, humility, and meekness, and selfishness, gentleness, mindness, with patience, bearing with one another, and making allowances because you love one another. Be eager and strive earnestly to guard and keep the harmony and oneness and produced by the Spirit in the abiding power of peace. Hallelujah. Praise the Lord. So dunay pag-awhag igsoon, dunay pagdasig. No, sa matag usa kanato, no, as Apostle Paul, no, as apostolic father, nagsulat siya ani, no, to the church of Ephesus igsoon, nga dunay pag-awhag ba mo'y kasing-kasing samahan nga ang unta ang lawas si Kristo magkahiusa diha sa espiritu. No, dili lang taman dito igsoon. But until now to us, mo ang heart samahan igsoon. That we will become one in spirit igsoon. The word humility there, hallelujah. Diba kanang naang the word humility is laying our life down. The word humility is laying our life down. Pagpaubos sa tong kaugalingon igsoon. Nga thinking nga kanabitong others is above ourselves. That's the word of humility there. Meekness, patience,
Diha ta gusto sa Ginoo nga kana bitawng karakter ni Jesus. The image of Christ, the likeness of Jesus, igsoon diha ta dalon niya. Huna-huna ako sa gibuhat ni Jesus para sa ato. That's humility. And we have the perfect example, which is Jesus Christ. And even sa pag-function sa 5 ka pilo igsoon, He is the perfect one who demonstrated and function sa lahi-lahi nga function igsoon. But makita nimo ang gugma that He is compassionate, operating that giftings. Hallelujah. Amen. Hallelujah. This attitude or character do not come naturally igsoon. Dili kana nga klase nga kinaiya, kana nga klase o nga pamatasan, dili na siya maabot nga natural lang ba nga atong paningkamutan kay lisod yun. No? Hallelujah. But must be cultivated by determination to place others above ourselves. But only the Spirit of the Lord can empower us to treat people this way consistently. No, lisod ga pag-treat sa tao igsoon kung mausab atong mod diba malahi na pud ato ang nawong. No? Nausab ang timpla. If our hearts will murmur something, mausab ang timpla sa atong nawong. Diba? If the Holy Spirit exposing something in our heart, mausab at timpla sa ato ang, diba? Hallelujah. But we have the Holy Spirit to help us igsoon that we could walk that characteristic of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. And this is the love of Christ nga gusto sa Ginoo ibuho sa ato. Ephesians chapter 3, 14 to 19. Busa hangyoon ko kamo, ayaw wad ang inyong paglaom gumikan sa akong mga pag-antos tungod kaninyo kay kining tanan alang man sa inyong kaayuhan. Hallelujah. 14. Busa tungod niini nagampo ako sa amahan kinsi nga maoy naghatag sa matuon nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. 16. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya lig-unon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinagi sa iyang espiritu. 17. Magpuyoon ta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinagi sa pagtuo aron mogamot ug malig-on ang inyong gugma. 18. Ug uban sa tanang katawhan sa Dios makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas sa kahabog ug kalawom sa gugma ni Kristo. 19. Hinaot punta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo ug sa ingon ni ana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Amen. Hallelujah. Munay gusto sa Ginoo nga mahimo ta nga ni ana nga klase nga mga katawhan. Igsoon that our love in Christ will be rooted and grounded in Him. No nga mugamot gyud ba ang ato ang gugma diha sa iya ha. Hallelujah. So dunay pahimangno si Apostol Paul sa lawas ni Kristo igsoon. There is instruction. And then ang lawas ni Kristo, it's up to the body of Christ to apply it igsoon. Diba, there is instruction, application, and then transformation igsoon. Diha ta mausab when we apply the word of God. Diha nato madawat ang gugma kinatubukan nga gugma sa Ginoo when we apply the word of God. No mo nangan ingon sa Apostol Paul, busa hangyoon ko kamo, he's pleading to the body of Christ igsoon that we will remain our faith in Him, ni Jesus. That we will stand firm our faith ni Jesus Christ igsoon nga ang iyang kasing-kasing ba sa lawas ni Kristo nga mugamot gyud atong gugma. No, diha sa ato ang bato nga pamagang mo si Jesucristo. Mugamot gyud atong gugma ni Jesucristo igsoon. Na muna nga gusto nga gugma nga ihatag sa Ginoo diri kanato. Amen. Hallelujah. So dito sa 5. Ephesians 5:1 and 2. Nga gusto sa Ginoo, the Lord wants us to be His imitators. Tungod kay kamo mga hinigugma nga anak sa Dios, sundugan ninyo siya. Verse 2. Kinahanglan makita kanunay sa inyong kinabuhi nga gihigugma ninyo ang uban sama sa pagigugma ni Kristo kanato. Kay gihatag pagani niya ang iyang kinabuhi
alang kanato isip mahumot nga halad ngadto sa Dios. Amen. Hallelujah. Manay gusto ni Jesus igsoon nga atong sundugon ba? Atong suhiron igsoon, no? That we will become imitators of Christ to love one another. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dili sa to. Love another one. Hallelujah. Sunod Pilipos 6, dito sa Pilipos 2:12 ngadto sa 18. Mga higugma kong mga igsoon, sa diha pa ako uban kaninyo nagamatinumanon na kamo kanako. Ilabi na gayod karon nga wala na ako diha paningkamuti ang inyong kaluwasan nga may pagtahod o kahadlok sa Dios. Verse 13. Kay ang Dios mao ang naghatag kanato og tinguha og katakos sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Verse 14. Buhatan ninyo ang mga buluhaton nga walay pagpagulbol o paglalisay. Okay. Hallelujah. Amen. Verse 15. Aron mahimo kamong hingpit nga mga anak sa Dios. Hinlo og walay ikasaway sa inyong pagkinabuhi ni ining kalibutan nga gipuy-an sa mga tao nga dautan og makasasala. Angay nga kamo may sama sa mga suga nga nagadanag kanila. Verse 16. Sa inyong pagsugilon sa pulong sa Dios nga nagahatag sa kinabuhi nga walay katapusan. O kung sama kamo niini, may ikapasigarbo ako sa pagbalik ni Kristo tungod kay may kapuslanan ang akong paghago diha kaninyo. Ataman. Verse 17. Ang inyong pagtuo sama sa halad alang sa Dios sa pagkatinuod kung kinahanglan nga iula ko ang akong dugo alang sa inyong pagtuo, ikalipay ko. Ug dili lang ako ang malipay kundi kamo usab. Verse 18. Busa maglipay kamo uban kanako tungod niini. Hallelujah. Sa verse 12 igsoon nagingon to work out. No, wala ningon diha nga to work for. But to work out but pasabot ipadayon ba i-maintain ang kaluwasan nga naa nato. Kay wala pa man nahingpit ang atong kaluwasan igsoon. That's why we have fivefold. Para mahingpit ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. No, kay kung wala ang 5 kapilo, dili mapahiluna ang 5 kapilo sa lawas si Kristo, dugaya kayo mobalik ang Ginoo, no? It will take time, the second coming of the Lord, because the body of Christ still baby, still immature sa pagpangalagad sa Ginoo. No, like sa giwali ni Daddy, dili gyud mobalik ato ang pamanhunon igsoon kung ang iyahang mga pangasawon dili andam, dili hamtong. No, dili gyud mga sawa ang ibutang ta 27 years old og 10 anyos. No? No, na nakatawa kadasabot kay Daddy. Right, Dad? No? Dili gyud mga sawa ang 30 years old og 12 years old. No, kung ato na siyang ibutang sa espirituhanon nga bahin igsuon. Kung inaana atong pagpangalagad sa Ginoo, andin lang tawa, look at Jesus, no, the character of Jesus igsuon. No, makumpare ba atong kinaiya sa Ginoo pagkalayo ara ba kaayo? No, but we praise God that the grace of the Lord ba? No, the grace of the Lord that the Lord wants kanabitawng maplastar pagbalik ang lawas ni Kristo for us, that we will kanang naang mature in our walk with the Lord. Dili magbabilin nga bata, that we will not remain babe in Christ ba? Nga baby sa pagpangalagad sa Ginoo. Di ba kung ang bata nga bagong nangalagad, bago pang nangalagad igsuon, na panang dali hinawaing, dali mangluod, dali masuko, ba dali masakitan tungod because of our wound. No, and kanang naang there's no condemnation with that. Kung bago patang nangalagad kay nakaagi man taana, no. And that's the character of kanang naang mga immature Christian. And I know all of us nakaagi taana nga kanang naang ana nga proseso ba, and there's no condemnation with that igsoon. Walay paghukom,
walay pagpakaulaw nga inana pa ato ang kinaiyakan ni adto, no, og hantod karon naa pa man gali na igsuon, no, wala gihapoy paghukom kay ang pulong sa Ginoo kanunay man nagbaid nato. No, the word of the Lord will always sharpen us. No, mananggingon sa Proverbs nga iron sharpen iron. Binag-iray ta diring dapita. Hallelujah, hinashasay ta diring dapita sa pulong sa Ginoo. No, uban ang gugma. No, para walay makuan, walay ka nang mahinukman. Uban ang gugma sa Ginoo, binag-iray. Hallelujah. Hallelujah, mo na nga ang pulong sa Ginoo nagdasig nga we will become imitator of Christ igsuon. No? Nga mahimo tang nantawo na to ba ang kinaiyan ni Kristo ba? Kay mo na ang gusto ni Kristo nga malakwa nato igsuon, and that's the heart of the apostolic father. No, nga niingon galito sa Apostle Paul nga imitate me as I imitate Christ. Suhira ko ninyo, wala sa ingon nga suhira ang ako ang pagkatinawag nga apostol, kundi ayang bot pasabot nga suhiro nato siya ba kung unsa iyang pagpangalagad sa Ginoo. No, nga giyang gibutang ang iyang kaugalingon nga ubos kaysa uban. Inaana ang pagpangalagad igsoon, laying our life down before the Lord. Amen? Hallelujah! So, dinita sa Pilipos, gihapon, 4:1. Dahil lukso sa utso. Busa mga minahal o hinandom kong kaigsuunan, kalipay o garbo ko paglig-on kamo diha sa Ginoo. Sa 8 miingon, sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ilaho sa 9 Ming. Salamat Ginoo. Ilaho sa 9. Sige. Sa 9 miingon, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita diri kanako, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw maguban kaninyo. Amen. Hallelujah. Di ba ganina nag-share ko nga dunay instruction ang apostoliko nga amahan. Dayon and then application and then transformation igsoon. Amen. Hallelujah. Muna ang amahan igsoon, apostoliko nga amahan kanunay nagahatag og instruction no sa lawas ni Kristo sa iyang kaanakan. Nga unta ang ato abitong grabe ang kasing-kasing samahan, proud kay siya ba? Proud kay siya siyang mga anak igsuon. Kalipay niya nga kana bitong mutubo ang lawas ni Kristo. That's the heart of the Father. That's the heart of apostolic father. It's a delight for him that the body of Christ will grow in their walk with the Lord and fulfill their destiny. Fulfill that God-ordained destiny nga giandam sa Ginoo para nato. Muna'y kasing-kasing sa usa ka amahan igsuon. And the same with our Heavenly Father. Hallelujah. Inaana ang gusto balikan sa kaning ni ang pamanhunon igsuon. Amen? Hallelujah. Okay, Colossians 2. Colosas 2:6 nga to sa 8, kinabuhing hingpitya kang Kristo. Kay gidawat man ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus pag kinabuhi kamo nga iniusa kaniya. Nga nakagamot na nakabarog og naglig-on diha sa pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo og mapasalamaton kanunay. 8. Busa matngunay nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tawo o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan ni Kristo. Amen. Hallelujah. So ang apostoliko nga mga katawhan, apostoliko nga simbahan igsoon, dili gud basta-basta mauwat. No? Sa gingon, busa matnguni. Hallelujah. See to it. Know that no one enslaves you by means of the worthless. Sa Amplified version sa verse 8 daw show. See to it that no one carries you off as a spoil or makes you yourselves captive by his so-called philosophy and intellectualism and vain deceit, idle fancies and plain nonsense following human tradition.
men's ideas of the material rather than the spiritual world. Just good notions following the rudimentary and elemental teachings of the universe and disregarding the teachings of Christ the Messiah. Hallelujah! That's why, igsoon, kung ang ato bitong pundasyon, if our foundation built up, no, nakapundar gyud sa saktong pundasyon, igsoon, we will not be easily misled, igsoon. No? Our faith, we will not like a wind tossed to and fro. No, atong pagtuo dili susama higud sa kanang hangin or balod nga kana bitaw ngadto nganhi sa mga pagtulunan nga wala diri sa ebanghelyo ni Kristo. Hallelujah.